DCRH. Magandang tanghali. Magandang po, Secretary. Nagpo tayo sa DCRH ngayon. Ano po ang reaksyon ng Pangulo sa emotional interview kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte kahapon? Napapamura na nga po siya sa awa at isang mga biktima ni Yolanda sa Tacloban dahil sa gutom na at nagnanakaw pa para makakain. Ang point po ni Mayor Duterte, tagal na nila Secretary Marrojas at Secretary Walter Gasmin sa Tacloban, pero mabakal daw po yung relief operations at ganito rin po yung observation of foreign media like CNN, BBC, etc. What we have done is to clear everything going to the affected areas. There was, as communications were now, we have just restored this a part of the communications in Leyte. We have cleared San Juanico Bridge. We have cleared a number of roads. Meron po tayong updates po dun sa mga number of roads na kini-clear ngayon. So yun po ay isang naging obstacle po sa pagpasok po ng ating mga ang Tacloban Airport was only opened yesterday and in a limited capacity. So ngayon po pumapasok ang relief goods, but we need to also continuously clear the roads also within Tacloban City. But may mga relief goods na pumasok ng Tacloban City and we expect na nasabi na rin po rito kung ilan ng sa mga evacuation centers po na nagbigay na rin po ang DSWD na mga preposition goods. Patuloy po ang pagbigay po natin ng mga goods po sa mga evacuation centers in other areas. We are not going to leave one person behind, one living person behind. Tutulungan po natin, no matter how difficult, no matter how inaccessible, like what Secretary Almendra said yesterday, in areas where it is inaccessible, we will do helicopter drops. Yun po ay patuloy po natin gagawin. Also, Secretary, may order din si Mayor Duterte na kapag may mga looters o nag-agaw ng kanilang mga relief goods na dadalhin from Davao to Tacloban, parilin na po yung mga yun. Any comments, sir? Siguro, kaya na tayo nilagay po ng mga kapulisan, dinagdagan po natin to ensure that the peace and order situation in Tacloban be restored. So, hindi na lang po akong comments. Sinabi po ni Mayor Duterte. Pero yun po ang utos ng ating Pangulo. At nagpadala na po siya ng karagdagang kapulisan sa... Sir, last question for me. As per CNN reports, maraming mga survivors na nagsabi na hindi sila nabigyan ng tamang warning ng mga otoridad sa pananalasa ni Yolanda na may kasama ng mga tsunami like storm surge. Hindi na po nila naunawaan sa wikang English yung ibig sabihin ng storm surge. Yung hindi ko po... let me beg the indulgence of not being able to in a position to answer the local authorities. But just to remind yung sinabi po nung pahayag po ng ating Pangulo noong November 7, bago pumasok po ng bagyo, naalala nyo, nagsalita po siya, nag-televise sa address siya, at sinabi po niya rito na may ilang mga areas na tatamaan po ng Yolanda, at doon po niya dinescribe po yung taas po ng alon. In fact, babasahin ko lang po. Nasa 600 km po ang diameter ng bagyong ito. Inaasahan pong tatama si Yolanda sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Simula mamayang hating gabi, babagtasin nito ang mga probinsya ng Masbate, Cebu, Panay, Romblon, Mindoro at Palawan. Bago tuluyang lumabas na sa Philippine Air Force Responsibility sa Sabado ng gabi. Bukod sa inaasahang bugso ng hangin, ulan, pag-apaw ng mga ilog, pati ang posibilidad ng pagdagsa ng lahat sa mga pook malapit sa bulkan ng Mayon at Bulusan, minomonitor din po natin ang banta ng mga storm surge sa mahigit 100 mga pook. Matindi ang panganib ng storm surge sa Ormoc, Ginayangan, Ragay Gulf sa Albay at Lamon Bay sa Antimonan. Maaring umaabot ng 5 hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito. Nasabi po ng ating Pangulo na meron ganun dahil po nung bago nagbigay po ng televised address si Paulo Aquino, kasama po niya si Secretary Montero at ang kanyang mga kasama sa UST. At dito na-describe po ano mangyayari. They were able to give a situationer on what to expect from Typhoon Yolanda. And kaya nga ito ay naisama po dahil may expectations po na matataas ang mga alon. So, yun po ang naging pakay po natin. Joyce Pañares,